naman pong na-high blood pressure tayo nang narinig natin ang mga pinagsasabi nung dalawang testigo sa Blue Ribbon Committee sa Senado kahapon. Yung isang undersecretary na dating city engineer ng City of Manila at saka itong Marines na si Guteza. Well, alam nyo, yung sinabi ng undersecretary, alam na naman natin talaga ang patakaran, no? Sinabi ko na sa inyo yan, dati pa, miski hindi pa pumuputok itong Blue Ribbon na investigation, sinabi ko na sa iyo yung mga patakarang SOP sa mga mambabatas. Talagang, alam nyo, sa totoo lang po, ako, hindi talaga ako kumita ng panahon na ako'y congressman kasi nga wala kaming kontroladong mga district engineer. So, pero yung mga district engineers na kontrolado ang DE, yan po talaga ay kumikita sila. No? Now, sandali lang po kasi may mga dalawa akong bisita rito sa bahay ko na mga little puppies, no, na medyo maingay, no. Anyway, ang nakaka-shock unang-una, bilyones po ang involved. Hindi pala po millions and hundreds of millions. Bilyones po talaga ang ninakaw nila sa taong bayan. Talagang tama po yung sinabi ni Mayor Magalong na 70% na ng mga proyekto, lalo na sa flood control, ang nawala sa korupsyon. Bilyones na po ang nawala sa atin, no. At pangalawa, ako talaga, bagamat yung sa USEC, alam na natin yan, yung mga patakaran na yan, ang nakakashock yung kay Guteza. Dahil sabi niya, ginamit pala ang hukbong sandatahan ng Romualdez at ni Zaldico para mag-deliver ng pera na galing sa nakaw na pera. No? Yan po ay dineliver niya sa BGC, sa mga bahay sa Forbes, sa NARA, sa McKinley, at meron pa pong isa, ang sinabi niya, Aguado. Now, ano ba ho yung Aguado niyan? Alam nyo, nung panahon ng COVID at sinasarado ni Martin Andanar ang new executive building kung nasaan ang aking opisina at opisina ng PCOO, hindi naman po pwede hindi kami magbo-broadcast dahil panahon nga ng COVID. Mas importante na magpakalat na impormasyon tungkol sa COVID. No? So, minabuti namin na kung isasarado ang new executive building, doon kami mismo sa harapan ng new executive building na Aguado na pag-aari ng mga Romualdez. Siyempre po, humingi kami ng permiso kay Martin Romualdez at ibinigay naman. Now, kung nasa harapan po kayo ng NEB, meron kayo makikitang malaking-malaking pader na puti. Sa totoo lang po, hindi nyo mapapansin yung mansion kasi nakapaligiran yan ng bakod na puti. So, hindi nyo akalaing napakaganda ng mansion sa looban ng bakod. Pero pag pumasok na kayo dun sa loob ng bakod na yan, makikita nyo napakagandang mansion, no? Now, puti po ang kulay ng mansion na yan, merong swimming pool. Now, nung kami po yung nagbo-broadcast at maraming beses naman kami nag-broadcast dyan, syempre, nakausap din namin yung mga katiwala. At ilan sa mga kinuwento sa amin ng katiwala ay nung mga huling araw daw ng EDSA, kung saan talagang bilang ng araw at oras ng mga Marcos ng Malacanang, hindi raw po sila nakatira sa Malacanang. Doon sila sa Aguado nakatira. At iniisa-isa pa nga namin ang kwarto kung saan tumira ang diktador na si Marcos Sr., sa nakatira si Aimee, sa nakatira si Irene at si Imelda, no? Dahil hiwalay pala sila ng kwarto. Now, isa pang sinabi ng caretaker, meron daw koneksyon ang Aguado sa Malacanang. Kaya nga, miski sila ay nakatira na sa Aguado, hindi halata na hindi sila umaalis ng palasyo. Kaya ang akala ng buong Pilipinas, nasa loob lang ng palasyo mga Marcoses, pero meron daw connection ang Aguado sa Malacanang kung saan sila dumadaan. Now, I admit, hindi ko nakita yung connection na yan dahil ayaw naman ipakita ng mga katiwala. No? Pero sinabi lang nila na meron daw connection. Kaya ng mga huling araw ng EDSA, akalain lang natin nasa Malacanang sila pero actually nasa Aguado. No? Now, anong significance niyan? Well, kung totoong may connection dyan, ang sabi nitong si Guteza ay regular siya nagde-deliver ng mga bags na kada bags ay mayroong 48 million. Ang kalkulasyon ko po, no, doon sa kanyang testimonya, ito po nagkaroon po ako ng computation. Ito po ang computation ko. Okay, ha? So, sinasabi niya, kada bag ang laman ay 48 million. Okay? Now, sinabi niya na nakakita siya ng 46 suitcases delivered, okay, sa Coast Residence with 35 later taken to Romualdez. So, i-add nyo na po yan. 46 plus 35 times 46. Now, ayun nga po, no, nag-deliver din siya sa Aguado sa loob ng Malacanang compound. Okay? So, ngayon, kung i-add po natin yan, 48 million kada suitcase,
48 million times 46 equals 48 equals 48 million times 40, 48 million times 6, it will become 1.9 billion. Plus 288,000, it is 2 billion to 208 million. Okay? So 2 billion 208 million. Now, ito lang po yung 46 suitcases. Eh meron pang 35 suitcases. So 48 million times 35 plus 48 million plus 5 kasi 35 po. So lumalabas po yan 1.680 billion. Okay? So ibig sabihin, ang lumalabas po dyan ay kung ang kada delivery ng isang suitcase ay 48, tapos twice a week for 4 weeks, sa isang buwan, 384 million ang delivery. At 3 times a week for 4 weeks, it will become 576 million. So kung 46 suitcases delivered in one episode, yung one episode total is 2.208 billion. Pero dahil 46 suitcases were repeated over multiple episodes, ang total na na-deliver na pera ay 4 billion 416 million. Can you imagine? Can you imagine? Ang nawalang pera sa atin ay 4 billion 416 billion. Now, bakit? Ano importansya ng Aguado? Ang tanong, bakit sa Aguado magpapadeliver? Eh, dinideliver naman sa bahay na ni Martin na Romualdez. Dinideliver naman sa bahay ni Zaldico. Bakit nagdi-deliver pa sa Aguado? Well, diyan papasok yung sinabi ng caretaker. Kung totoo. Sinasabi ko naman kung totoo ha. Facebook, ayan ha. Sinasabi ko lang naman sa inyo kung ano talaga sabi nung caretaker na merong connection. So kung merong connector talaga ang Aguado sa Malacanang, well, alam nyo na kung saan at para kanino yung mga pera na dinala sa Aguado. Kasi kung Martin Romualdez lang yan, ba't hindi pa dineliver sa bahay? Eh napakadami pinag-deliver na ng bahay. Yung townhouses sa McKinley at saka yung bahay mismo sa Nara at saka sa McKinley. Di ba po? Meron din mga dineliver din sa bahay ni Zaldi dyan sa Valle Verde at saka sa Quezon City. Bakit magde-deliver pa sa Aguado? Ibig sabihin, yung delivery sa Aguado para sa ibang tao pa. At kung totoong merong koneksyon ang Aguado sa Malacanang, ibig sabihin yan, ang delivery ay para sa mga nakatira sa Malacanang. Sino ba nakatira sa Malacanang? Si Marcos Jr., si Lisa Araneta Marcos, si Sandro Marcos, at yung dalawa pa niyang kapatid. So bahala na kayo mag-isip kung anong conclusion, bakit nag-deliver sa Aguado. Pero sa akin, malinaw na kung ang pera ay para kay Martin Romualdez, hindi na kinakailangan dalhin pa yan sa Aguado. Dahil nagdi-deliver naman sila sa bahay mismo ni Martin, di ba po? Ang akin tinutukoy at tinutumbok, alam na natin, kurakot ang Martin. Alam na natin, kurakot ang Zaldico. Pero, gaya ng sinasabi natin sa mulat-mula, hindi naman po mangyayari yan kung hindi dahil kay Marcos Jr. Bakit? Dahil si Marcos Jr. ang namili ng speaker. Yan naman po talaga ang katotohanan sa politika ng Pilipinas. Walang tao na magiging speaker na hindi gugustuhin ng presidente. Una. Pangalawa, si Marcos Jr. naman ang nagsusumite ng budget na binago ng mga kongresista para sila ay kumita. Hindi naman niya ginamit ang kanyang kapangyarihan na mag-veto gaya ng ginawa ni Tatay Digong noong 2019 budget na talagang binito niya yung mga insertions ng mga kongresista. Immediately after, natanggal si Bebot Alvarez at yung kauna-unahang taon na naging speaker si GMA. Pangatlo, alam din niya ang gawain ng pinsan niya. Kasi nga, imposible naman na hindi alam ng anak niya ang patakaran. Uulitin ko po ha, bago pa maging kongresista si Sandro Marcos, abay narinig ko sa sariling mga bibig niya na yung habang siya ay nag-i-intern doon sa kanyang tiyo as majority floor leader, abay ang sabi ni Sandro, they are so corrupt in the House of Representatives. So alam niyang patakaran dahil siya mismo ay naging kongresista rin at nandyan yung kanyang anak. At ngayon, kung talagang totoo na mayroong delivery sa Aguado at totoong mayroong konektor sa Aguado at papunta ng Malacanang, alam na natin na kaparte ng mga kwarta na kinurakot galing sa infrastructure project ay napunta sa Malacanang. Yan po ang missing link. Dahil hindi naman ako naniniwala na ang presidente
pipikit-pikit lang ang mata sa korupsyon na ginagawa ng kanyang pinsang buo na hindi siya mismo kumikita. Naniniwala po ako, nasa dugong Marcos ang dugong magnanakaw. At hindi siya papayag na ang kikita lamang ay ang kanyang pinsan buo at si Zaldico. Kayo ba naniniwala? Now, let's talk about Zaldico. Ako naniniwala ko talaga, kriminal si Zaldico. Pero hindi ako naniniwala na ang kinita ni Zaldico ay kasing laki ng kinita ni Martin o di naman kaya ng presidente mismo o kaya ng kanyang may bahay. Bakit? Kasi si Zaldico ay instrumento lamang. Kumbaga, parang bagman. Sure, kumikita siya kasi hindi naman po pwede na siya ang bagman na hindi naman bibigyan ng kahit papanong kumita. No? Pero hindi ako naniniwala na lahat ng kinurakot niya sa kanya lamang. Alam na natin na may parte si Martin kasi nag-deliver yung iba't ibang tao sa kanya, no? Lalong-lalo na itong si Gutesa na Marines. Pero sigurado din ako na meron ding parte ang mas mataas pa kay Speaker. Dahil hindi naman magpapatuloy na ganyang kagarapan ng korupsyon, na bilyones na ang korupsyon na hindi alam ng presidente at nang hindi kumikita ang presidente. Di ba po? So let's come clean. Ngayong nandyan na ang mga katotohanan na nag-deliver ng pera sa bahay ni Martin, sa bahay ni Zaldico at sa Aguado ng malapit sa Malacanang. Sabihin na natin walang konektor. Pero yan po ay literally across the street from Malacanang. So napakadali na dalhin yung pera from Aguado to Malacanang mismo. At sino pang sisita dyan? Kung mga kotse naman ng presidente yan, magdadala. So it's not at all necessary na mayroong koneksyon. Importante lang is right across Malacanang yan, di ba? Sentido ko mo naman yan. Bakit magdi-deliver right across Malacanang kung hindi para sa Malacanang yan? Ang nakapagtataka, bakit pa sila mangungurakot ng 4 billion? Eh meron na nga silang 5 billion na intelligence funds na hindi na nga ino-audit ng COA. Certification lang that it was spent for a public purpose. Masyado namang gahaman yan. At ang tanong, itong 4 billion na ito, ano ba ito? Kada budget season ba ito? Ito na yung kinikita nila? Ito lang ba talagang kinita nila? O mas malaking halaga pa? Kasi alam nyo naman, halos 1 trillion na ang budget ng DPWH. So ang akin, yung mga na-deliver ni Gutesa at yung mga sinabi na ng iba pang mga testigo sa Senado, hindi pa po yan kabuuan dahil napakalaki ng budget ng DPWH. At ang sabi nga nung yung USEC, no, na dating city engineer ng Manila, 100% halos ng lahat ng bidding ay rigged na. So wala na talagang matinong bid na nangyari. Lahat meron ng kita ang mambabatas at ang mga mas mataas pang mga opisyalis ng gobyerno. Kasama na ang Speaker, Zaldico, at ngayon, ang kapitbahay ng Aguado, yung nasa Malacanang. Di ba po? Meron ba kayong nakikitang mali sa aking reasoning? Bakit kasi dadalhin pa katabi ng Malacanang samantalang nagdi-deliver na sila ng pera dun mismo sa pamamahay ni Speaker Martin Romualdez alias Tambaluslos? Ibig sabihin, kumita rin ang isang tao na malapit sa Malacanang at sino pa po yan? Well, syempre, hindi natin alam kung sino talaga. Ilan ba yung nakatira sa Malacanang? Marami naman sila nakatira sa Malacanang. Isang buong pamilya sila. Pero chances are, sino ba yan? E di syempre, yung responsable sa pagtatalaga kay Tambaluslos bilang Speaker. Yan po ang importansya ng Aguado. Kaya nga nung nakikinig ako kahapon, abay, miski ako'y sinisipon, miski ako'y namamalat, abay, ako talaga'y nang galaiti sa galit. Kasi nga po, hiniram namin yung Aguado para kami mag-broadcast. Yung Aguado po, ginagamit talaga ni Martin para sa mga lakas affairs. At in fact, isa sa nangyari dyan sa Aguado ay ang pagpupulong ni Inday Sara kay Kamala Harris, then Vice President. Dyan po sila nagpulong. May mga mapa po kasi yan ng iba't ibang rehiyon ng Pilipinas at doon sa main conference room, prominently displayed yung mapa syempre ng Leyte kung taga saan itong Martin Romualdez. Now, in fairness, maganda po talaga yung Aguado. At saka, marami talaga mga ganap doon. Yung mga meetings po ng freshman congressman, naganap din po dyan. Sinabi sa akin ng katiwala. Kumbaga, kung gusto magpa-impress ni Martin Romualdez na nung mga panahon na yon na kami gumagamit ng Aguado ay
majority floor leader lamang, dyan niya dinadala. Kasi right across Malacanang. So it emphasizes na maski hindi pa presidente, si Marcos Jr. ng mga panahon ni Tatay Digong, napakalakas na ng impluensya niya dahil katabi siya mismo ng Malacanang. At siyempre, yung pagpupulong sa panig nga ni VP Sara at saka ni Kamala Harris, nangyari na Tambaluslos is already a speaker.